Okay, this is a nice question kasi usually naman pag sobrang tagal na ng isang relationship, nagkakaroon talaga ng mga ganitong eksena. Okay, here's my opinion about this. Madali kasi magsabi ng salitang hindi kita iiwan, pero mahirap siyang panindigan, mahirap siyang gampanan. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang daming salitang madaling sabihin, pero hindi natin magawa with actions or hindi talaga natin siya mapanindigan. Kaya for me lang talaga, pag may mga taong nagsasabi na hindi kita iiwan, hindi kasi ako agad naniniwala. Especially kung hindi ko naman talaga nararamdaman or hindi ko nakikita ng action or hindi ko masasabi talaga na totoo yung sinasabi niya. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, lahat naman tayo napapagod. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa mga ginagawa natin, pero madaming bagay. Especially pag drain na drain ka na emotionally. Not just physically, but emotionally. Mahirap yun. Kasi pag once na na-drain ka na, napagod ka na emotionally, ang daming maapektuhan. Even yung kilos mo, yung mga pananalita mo, yung mga usually mong ginagawa, hindi mo na magawa ng maayos or hindi mo na magampanan ng maayos kasi nga parang feeling mo, pagod ka na sa buhay mo. Not just because of love, not just because of tired ka lang sa work mo or sa mga daily routines mo. It's just that you feel so drained na feeling mo ginawa mo naman lahat pero parang hindi pa rin siya sapat. Gets nyo yung point ko? Kasi darating talaga tayo sa point na parang naki-question natin yung mga sarili natin na parang ang dami mo nang nagawa, like sobrang effort, parang feeling mo ginawa mo na yung best mo pero hindi ka pa din enough or parang may kulang pa din sa ginagawa mo. Hindi mo mafe-feel ha, pero dahil nga pinapakita at pinaparamdam sa'yo ng ibang tao, kaya mo siya nararamdaman na parang may kulang pa, hindi pa enough yung ginagawa mo kahit na alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo na yung best mo, binigay mo na yung buong kakayanan mo para lang mapakita sa kanila na ginagawa mo yung best effort mo. 'Di ba? Kaya minsan talaga pag dumadating tayo sa point na sobrang emotional na tayo, nagkakaroon tayo ng mga words na masasakit para lang mapalabas lang natin yung mga hinanakit natin, 'di ba? Like for example, masasabi mo na pagod na ako, di kita kailangan, mas magandang wala ka sa buhay ko, ayoko na sa'yo. Madaming ganon dahil nga nagkaroon ka na ng emotional damage eh. Parang once kasi na emotion mo na yung naapektuhan, damay-damay talaga lahat B. Unlike pag physical ka lang kasing pagod, pwede mo namang ipahinga, itulog mo lang. Kinabukasan or sa sunod na araw, wala na. Or inuman mo lang ng gamot, magiging okay ka na. Pero pag emotion kasi yung nasira and napagod talagang ang hirap i-fix. Alam niyo yung pakiramdam na walang salitang makakapagpa-okay sa'yo, walang pahingang makakapagpa-okay sa'yo kasi hindi mo alam kung ano ba talaga yung gusto mo kasi nga parang magulo, confused ka sa lahat. Dami mong question, kini-question mo yung sarili mo, yung mga ginagawa mo, yung mga tao sa paligid mo. Kaya for me talaga, mahirap talagang gampanan din yung sinasabi mo na yung salitang di kita iiwanan kung yung taong nagbitaw nun is emotionally damaged na talaga siya. Kumbaga, hindi na niya alam kung ano yung gagawin niya. Alam niyo yun, lahat tayo dumadating sa ganong point, guys. Actually, isa lang talaga mapapayo ko sa ganyan. Take a break. Try mong huminga, pumunta ka simbahan, magdasal ka, ilabas mo lahat ng gusto mong sabihin doon. And especially, syempre, 'di ba? Try to figure out kung anong best na pwede mong gawin para maging okay ka. Pero syempre guys, pag emotionally unstable kayo, huwag kayong gagawa ng, alam niyo yun, yung parang mga bagay na like magdesisyon kayo ng galit kayo, malungkot kayo, masaya kayo, yan ang wag na wag. Kasi minsan, pagka ganun yung emotion natin, hindi okay yung emotion natin, wala gagawa tayo ng desisyon, nakakagawa tayo ng mga bagay na ikaka-regret natin at the end. Kaya pag emotionally unstable talaga kayo guys, yun lang talagang pwedeng ipayo ko sa inyo. Magmuni-muni muna kayo. Take a me time para makapag-isip at makagawa ng desisyon na tama. Huwag kayong masyadong magpadala sa emosyon kasi pag ang isang tao
is emotionally unstable, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman talaga dapat, nakakapagbitaw tayo ng mga salitang dapat hindi naman yun yung bibitawan natin. Alam niyo yun, kasi nga hindi natin makontrol yung emosyon natin eh. Actually, dapat yan yung pinapractice natin, charis. Pero, totoo yung sinasabi ko kasi ako, last time to kwento ko lang sa inyo. Share ko lang. Galit na galit talaga ako sa partner ko last time kasi pinayagan ko na siya sa gagawin niya. Tapos nagsinungaling pa rin siya sa akin. Ang ginawa ko, kasi alam ko ang gagawin ko pag once na nakauwi siya ng bahay, nakatungtong siya sa loob ng bahay, alam ko na kung ano mangyayari. Alam ko na kung ano yung kaya kong gawin. So, I decide na huwag muna siyang papasukin, palamigin ko muna yung sitwasyon, especially nakainom siya that time. So parang sabi ko, huwag ka muna pumasok, ganun. Mamaya ka na pumasok kasi talagang iba yung nasa utak ko. Sigurado ako masasaktan ko siya physically. So ayoko nang gawin yun and ayokong mangyari yun kasi hindi okay yun and ayoko na talaga ng ganun. So hindi ko siya pinapasok ng bahay. Siguro may 4 hours yata siyang nasa labas. So hanggang sa na-sober up na lang siya. Tapos nagchat-chat naman kami, ganyan-ganyan. So nung medyo malamig na yung ulo ko and na-explain na niya yung side niya kung bakit nangyari yun, kung bakit ganun yung ginawa niya. So I tried to understand him na lang. Like siguro okay naman, wala namang nangyari sa kanya. Kasi ako guys, hindi ako nagagalit pag alam ko kung nasan ka, kung sinong kasama mo. Pero pag once na hindi mo sinagot yung calls and chats ko, magagalit talaga ako. Especially kung hindi yun yung pinaalam mo sa akin. 'Di ba? Tapos that time kasi talaga guys, naka 50 missed call na ako sa kanya and nag-aalala na ako kasi umaga pa lang wala na siya sa bahay up to madaling araw. Wala pa siya. So syempre, ako yung inuuwian niya. Pag once na nawala yan, may nangyari dyan, ako yung hahanapan ng family niya. So, kaya ako nagalit. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ka marunong rumespeto sa parang hindi ka marunong rumespeto sa akin. Kasi kung nare-respect mo ko, magpapaalam ka na maayos, alam mo naman na papayagan kita. Kasi hindi ako mahigpit sa kanya, alam niya yan. Kaya nung time na nag-sober up na siya, nakapag-usap na kami, nag-usap kami na maayos. Sabi ko sa kanya, okay, that's, parang sabi ko sa kanya, last mo na yan yung last na chance mo ulit. Pag inulit mo pa yan, enough na. He knows that. Kasi nung time na pinalabas ko siya, first time kong ginawa yon, na hindi ko siya pinapasok ng bahay, kahit na sobrang nag-sorry na siya nang nag-sorry sa akin. Sabi ko, face your consequences dahil gusto mo yan, gusto mo na sa labas ka, magtagal ka dyan sa labas. Which is, na-realize na yung mali niya, lahat-lahat. Kaya nung time na okay na siya, nakapag-usap na kami yon, naging okay na kami. Tapos yun, sana wag na niyang ulitin. Kasi pag ginulit niya pa guys, that is, end of the game, Kasi sabi ko sa kanya, pag inulit niya pa yun, ayoko na. Kasi syempre, binigyan ko na siya ng ultimatum and pag di niya sinunod, then goodbye. Ayaw mo ng rules ko, habang yung rules mo, sinusunod ko. Diba? Pag sinabi niya, huwag ka umalis, hindi ako umalis. Pag sinabi niya, huwag mo isuot yan, hindi ako nagsusot ng ganun. Kasi ayoko ng gulo. Alam mo yun? So yeah, yun lang yung may share ko sa inyo guys. Again, pag emotionally talaga kayo na hindi okay, huwag kayong magde-decide and huwag kayong mag-uusap muna. So yun lang.